One-on-one tutorial ba ang hanap mo? Tara, pag-usapan natin kung paano ang corresponding sides at corresponding angles of congruent triangles. Simulan na nating manood, makinig, mag-enjoy, at syempre ang matuto. Hello mga katuto, welcome to one-on-one tutorials. Ang lesson natin ngayon ay corresponding sides and corresponding angles of congruent triangles. Two triangles are congruent if their vertices can be paired so that corresponding sides are congruent and corresponding angles are congruent. Dito sa ating dalawang triangles, para masabi natin na congruent sila, dapat ang corresponding sides at angles ay congruent. Makikita natin sa ating mga markings, may 1, may 2, may 3 na markings. Ang mga markings na ito ay may correspondence ng sides at angles. Dito sa segment AB at segment DE ay pareho sila ng markings. Therefore, segment AB corresponds to segment DE. Segment BC corresponds to segment EF. At segment AC corresponds to segment DF. Dito sa ating segment AB corresponds to segment DE, dapat kung saan ka nagsimula, ganun din dapat ang simula sa kabila. Dito nagsimula tayo sa may isang markings na angles papunta sa dalawang angles na markings ng ating angles. So ganun din dapat sa kabila. Magsisimula tayo sa isa papunta sa dalawang markings. So segment DE. Kung segment AB dito, dapat segment DE rin sa kabila. Hindi pwedeng segment ED kasi hindi na sila magka-correspond pag ganun. Subukan naman nating isulat ang mga corresponding sides ng dalawang triangles na ito. So ang gagawin natin ay mag-base lang tayo sa markings. So dito meron tayong markings. So ito, saka ito. So therefore, segment AB is congruent to segment DE. So that is number 1. Segment BC is congruent to segment EF. And that is number 2. Segment AC is congruent to segment D. And that is number 3. So ito yung mga corresponding sides. Subukan man natin yung mga corresponding angles. So may markings tayo rito. Ito, saka dito. So that is, angle A is congruent to angle D. So that is number 1. The next, angle B is congruent to angle E. That is number 2. The next, angle C is congruent to angle F. So that is number 3. So ito yung mga corresponding angles ng ating dalawang triangles. Dito sa ating corresponding sides at corresponding angles, dapat iisang triangle lang ang gagamitin. Tulad dito sa ating left side ng mga segments, dito sa triangle na ito, tayo kumuha. Then itong mga segments naman na ito sa ating right side, dito naman sa triangle na ito tayo kumuha. Ganon din sa ating corresponding angles. Itong mga angles dito tayo kumuha sa triangle na ito. Then, itong mga angles naman na ito, dito naman tayo kumuha ng mga angles. Let's have another example. The congruent corresponding parts are marked identically. Name the corresponding congruent sides and corresponding congruent angles. So, ganun pa rin ang gagawin natin. Mag-base pa rin tayo sa markings. Unahin natin ang corresponding sides. Unahin natin ang segment BA. Makikita natin dito sa ating markings ng angles, meron tayong isa rito, papunta sa dalawa. So, ganun din dapat sa kabilang triangle. Isa, papunta sa dalawa. So, dito. So, therefore, segment BA is congruent to segment ZY. So, that is number 1. Next, segment BC. So, 1 papunta sa 3. So, dito, 1 papunta sa 3. Therefore, segment BC is congruent to segment ZX. So, that is number 2. Next, number 3. Segment AC
Dalawa papunta sa tatlo. So dito, ito naman papunta doon. So therefore, segment AC is congruent to segment YX. And that is number 3. Ganon din ang gagawin natin. Mag-base pa rin tayo sa markings. So dito, meron tayong dalawang markings. So ganon din dapat sa kabila. Ito yon. So therefore, angle A is congruent to angle Y. So that is number 1. Next, angle B is congruent to angle C. So that is number 2. Then angle C is congruent to angle X. So that is the third one. Let's have another example. Triangle MAH is congruent to triangle TAH. So ito yung ating triangle. Triangle MAH. And the other one is triangle TAH. Name the corresponding congruent sides and corresponding congruent angles. Para hindi tayo malito, subukan nating paghiwalayin ang dalawang triangles para ma-visualize natin. So ito na yung ating dalawang triangles na pinaghiwalay natin. So unahin natin ang corresponding sides. Segment MA is congruent to segment TA. So nagsimula tayo rito, papunta rito. So ganun din dapat sa kabila. Simula tayo rito, papunta rito. So that is number 1. Then next, number 2, segment AH is congruent to segment AH. So that is number 2. Then next, segment HM is congruent to segment HT. So that is number 3. Next, corresponding angles naman. Angle M is congruent to angle T. So that is number 1. Next, number 2, angle A is congruent to angle A. Then number 3, angle H is congruent to angle H. Kung mapapansin nyo, pareho ang ating angle A saka pareho din ang ating angle H. So kung saan, hindi natin alam kung saang triangle siya galing. Dito ba or dito? Ay mas maganda at mas appropriate na isulat natin sa ganitong ayos. Angle AMH is congruent to angle ATH. Angle AMH is congruent to angle ATH. Dapat yung M saka T ay nasa gitna pa rin ng ating mga angles. Ibig sabihin, yung angle M saka angle T, yung mga vertices nila. The next, angle MAH is congruent to angle TAH. Angle AHM is congruent to angle AHT. So ito na yung ating mga corresponding angles at ito naman ang ating mga corresponding sides. Let's have another example. Triangle CEA is congruent to triangle REA. Ito yung ating triangles. Triangle CEA. And the other one is triangle REA. Name the corresponding congruent sides and corresponding congruent angles. Subukan naman natin na hindi na paghiwalayin ang dalawang triangles dito. Unahin natin ang corresponding sides. Segment CE is congruent to segment RE. So that is number 1. The next, segment AC is congruent to segment AR. So that is number 2. And number 3, segment EA is congruent to segment EA. Next, corresponding angles naman. Angle C is congruent to angle R. So that is number 1. Then, mas maganda kung isusulat natin sa ganitong ayos. Angle ACE is congruent to angle ARE. Okay, next, number 2. Yung angle E natin dito is congruent to this angle. Or we can write this as angle CEA is congruent to angle REA. So, ito yon. Next, number 3. Angle A is congruent to angle A. Then, isulat natin sa ganitong ayos. Angle EAC is congruent to angle EAR. Ito na yung ating corresponding angles at ito naman ang ating corresponding sides. Para mas lalo nyo pang maintindihan ang lesson natin ngayon, pwede nyo ring sagutan ng mga sumusunod na mga tanong.
Sana nakatulong ang video lesson na ito para mas lalo niyo pang maintindihan ang corresponding sides and corresponding angles of congruent triangles. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!